Dangal greetings everyone. I'm Raul Vincent Reyes from 3CPA and I'm here to simulate my laboratory activity in microprocessors about serial communications. So let's start. So we have here three activities to accomplish and to finish. So first activity 1, control LED using serial of microcontroller. So we have here the schematic diagram or the circuit for activity 1 and the code. So nandito po siya. So nakalagay rito, yung serial read is nakastore sa LED status. If ang LED status natin ay 1, mag-on yung LED. And then magpuprint siya dun sa serial monitor natin. And then if LED status equal to 0, so ang LED natin ay naka-off. So try natin siyang i-simulate. So ano muna natin siya, compile. And then let's simulate here. So upload lang natin itong file. Wait lang, bago na nga pala siya. So hanapin natin. Ayan, nandito pala. Ay, compile natin siya. And then run. So dito sa virtual terminal, kokontrolin natin yung LED. So if 1, mag-on siya. Kapag 0 naman, mag-off siya. So ganyan lang siya. So next, for the activity 2, create a program in circuit to control speed and direction of DC motor using UART. So open natin yung file, Proteus file natin for activity 2. So we have here, yan. So ito yung ating schematic diagram and nandito yung ating code. So we have here for Arduino 1 and for Arduino 2. Wait lang. Ayan, for Arduino 2. So here's the Arduino 2. So nandito siya. Ito sa baba. So ito yung mag-read ng potentiometer value or magsisend ng data using potentiometer, and then kokontrolin niya itong motor natin using this potentiometer using the serial communication. So try nating tingnan yung code natin. So ayan, so serial write dito, and then ang sa kabilang code ay magre-read ng data. So if ever na ang nakuha niyang value is greater than 50, so dito kasi 1 to 100 siya. So kapag nasa 50 kasi siya, naka-off. And then kapag greater than 50, clockwise yung direction niya. And then kapag less than 50, counterclockwise yung direction niya. So try natin i-compile tong dalawang to. Ayan. So try natin paganahin. Upload natin dito. Ayan. And then ganun din to. Ayan. So try natin siyang i-run. Okay. So since ang value natin is greater than 50, which is 73, ang ang motor natin is clockwise. So kapag tinaasan natin yan, bibilis yan. So ayan, medyo bumilis na siya. So kapag binaba naman natin, for example, ayan, 20. So ayan, so counterclockwise naman siya ngayon. Okay, and then kapag naka 50 siya, lagyan natin siya sa 50. Yan, 50, mag-i-stop siya. So yun ang ating activity 2. And for the last activity, create a program in circuit to display in the following
in LCD, the shown data is in LCD was entered using UART with the following format: pH, humidity, temperature, dissolved oxygen, and ito yung ating dapat palabasin. So ganyang format dapat siya. So try nating i-open yung ating schematic. Ayan, open natin to. Ayan, so ito ang ating schematic diagram, and ito naman yung ating code. Ayan, and then itong ayan. So bali, itong first code natin is for Arduino 2. Ito yung nagsasend ng data. So serial.write. And then, itong kabila naman, ang nagre-read ng data, serial.read. Okay. So, try natin silang i-simulate. Compile muna natin para sure. Compile natin. Compile. And then, gamitin natin sila dito sa so naka 0 pa lang siya, pero kapag ginalaw natin tong ating potentiometers, for example pH, ayan, 9, plus natin 10, 12, 13, 14, then try natin siyang i-0. Ayan, naka 0 siya, so mag 0 siya. So next, humidity naman, so 59 na, 62, 65, 60 sorry. Ayan, 75, and then 100 natin siya. Okay, so yung humidity natin, ayan, so baba natin siya sa 0. Ay, hindi siya bababa ng 0. Then, temperature naman, ganun din. Tignan natin siyang gawing 100. Ayan, medyo delay lang siya, kasi meron siyang delay. 100 na siya, and then ito namang dissolved oxygen, try natin itaas to 20. Yan. So, ito yung ating activity 3. So, thank you for watching everyone, and I hope meron kayong tutunan dito sa ating video. Thank you and God bless po sa ating lahat.